Guys, hindi ko 'to malalaman, kung hindi ko 'to napanood. Kaya nga shine-share ko 'to sa inyo kasi gusto kong malaman yung lahat. Bakit hindi maisakatuparan yan, Kong? Gumagawa akong pilit ng panukalang batas na gusto kong ganun ang gawin natin. Ano nangyayari? Ayaw naman kasama ko. Hindi sila makakakorap. Isipin Ayaw ng mga kasama niya kasi sabi ni RDR, hindi daw sila makakakurap. ano pang isang kondisyon na dapat ayusin? Yung corruption ng ating bansa. Hindi na maaayos kasi yan. Pwede naman tayong maglatag ng measure para sa ganun ma-address. Hindi ibig sabihin maayos ang korupsyon? Maaring hindi natin ma-wipe out lahat. Ngunit kapag naglatag tayo ng measure para sa ganun, tutukan yun, may naniniwala naman ako na makakabawas-bawas naman tayo. Kahit ako rin, naniniwala talaga ako na mababawas-bawasan talaga yung korupsyon pag tinutukan talaga ng mabuti. Kasi yung iba guys, alam nyo yun, imbis na pugsain yung korupsyon, nakikinabang din naman sila. Kaya, na lang, alam mo yung pinagtatakpan na lang nila or yung iba, alam mo yung binabaliwala na lang kasi alam mo yung pag ikay lumaban, tulad nga ng sinabi ni Marcoleta, ang hirap lumaban kasi ang dami mong kalaban. Kaya talaga parang nagiging na lang talaga siya, nagiging normal na lang siya sa lahat ng politika, sa lahat ng alam mo yung government officials kasi nga may makakalaban kang mas mataas pa sa'yo. Alam mo yun, sobra talaga. Pero tulad ni Marcoleta, naniniwala talaga akong maiibsan, mababawasan ang korupsyon sa Pilipinas pag talaga'y tinutukan ito. Lahat ng mabawas mo sa corruption, ito ngayon ang papasok na public services. Lahat ng matitipid mo, mapupunta sa tao. Ano yung paraan? Yun yung sinasabi ko na kaya lalong naghihirap yung Pilipinas. Like for example, yung sa PhilHealth na imbis na kung nilagyan nila ng budget yung PhilHealth, kasi 'di ba hindi nila binigyan ng budget yung PhilHealth kasi daw meron daw itong 600 billion na pondo yung PhilHealth kaya hindi na nila binigyan ng budget for 2025. Kung yung ibibigay na lang nila na pondo is ito, magtayo kami ng mga alam mo yung mga health centers or ospital sa mga islands. Kasi alam nyo, dito sa Mindanao, lalo dito na sa Mindanao kasi sobrang daming island namin dito. Alam mo yung kailangan pa talagang bumiyahe yung mga nasa island para i-admit yung mga pasyente nila, lalo na yung mga emergency cases. Kasi nga walang mga ospital. Meron man, lalong I believe sa Dinagat Island, merong hospital Kaso lang, kulang yung mga gamit, walang masyadong doktor, wala ngang doktor talaga Alam mo yung minsan lang pumupunta yung doktor doon. Kaya kung kung nasa isip talaga nila na tumulong sa mga mamamayang Pilipino, bakit hindi sila mag-assign? Lakihan nila yung sweldo ng mga doktor na i-assign sa island kasi alam naman natin, sobrang layo. Ayaw talaga ng mga doktor na mapalayo sa mga pamilya nila. Pero paano pag, alam mo yun, dagdagan nila yung sweldo, mga ganong paraan para lamang maibsan talaga yung mga problema ng ating mamamayang Pilipino. Kaya alam mo yon sa mga ganong bagay, kung mapipigilan mo talaga yung korupsyon, mapupunta lahat sa services para sa taong bayan. Pahin natin yung methodology ng Commission on Audit. Okay. Ano ang default ng Commission on Audit? Post-audit. Tapos na yung project. Nakita mo, lahat ng ginawa ng ahensya ng gobyerno, kasama na yung inilatag ng mga politiko. Post-audit. Anong klaseng? Oo nga, no? Post-audit. Totoo yan. Tulad na nga lang dito may bagong tapos na daan dito sa amin banda sa kabilang bayan. Kabilang barangay kamo. Alam mo yung mga 3 months or 4 months pa lang yung nakakaraan, guys, lubak-lubak na yung daanan.
at saka merong part na hindi natapos. Tapos, sobra talaga. Alam mo yung makikita mo talaga na kinurap. Makikita mo talagang tinapyasan yung budget na para doon. Kasi kung hindi pa yung tinapyasan, sigurado namang pulido yung pagkakatrabaho nun. Pero guys, wala. Ilang buwan pa lang yung nakakalipas pero lubak-lubak na yung daanan. Kaya pala nangyayari tong grabing mga korupsyon na to. Kasi naman, post-audit, sistema yun. Kung kailan tapos na, tsaka mo pupulisin. Bago mo umpisahan, lalo na yung mga big ticket project, talagang kapag hindi mo Correct. pinantayan, maaaring pagmulan ng corruption. Magkano yung big Correct. ticket na yan? Billion ang pinag-uusapan natin. Oo. Billion. Let's say from 5 billion and up, big ticket projects. Bakit hindi pre-audit? Ibig sabihin ng pre-audit, bago pa simulan, sino ba ang security guard ng kabambayan ng ating bansa? Sino? Commissioner. Minsan tinanong ko, dapat talaga binabantayan yung mga projects, yung mga big ticket projects na yan. Kasi billion-billion eh. Grabe. Lalo na yung sa DepEd, yung 2023 ba yun? Yung 5 billion na sinabi ni VP Sara, yung 5 billion na pondo para sa DepEd, ginawang 15 billion. Grabe yung proposed budget lang 5 billion, tas paglabas sa GAA, 15 billion. Kasi yung 10 billion, alam mo na kung kanino mapupunta. Wow. mo sa kanila. Ipinipilit nyo yung post-audit na yan. Pero tingnan mo kako yung Section 36 ng inyong Presidential Decree 1445. Ito yung Audit Code of the Philippines. Nakalagay doon. Ang audit dapat preventive. Paano mo mapiprevent kung tapos na yung project, tapos na yung... Correct! Paano mo ma-prevent yung corruption sa project na yun kung post-audit? Tapos na nga yung project. Naku naman talaga. Tama talaga si Marcoleta. Wow, galing-galing. Guys, hindi ko to malalaman kung hindi ko to napanood. Kaya nga sinishare ko to sa inyo kasi gusto kong malaman yung lahat. Sinishare ko to kasi dapat talaga Serbisyo, doon ka lang mag-audit, na-prevent mo ba? Hindi. Yan ang sinasabi ko. Bakit hindi maisakatuparan yan ko? Gumagawa akong pilit ng panukalang batas na gusto kong ganun ang gawin natin. Ano nangyayari? Ayaw naman kasama ko. Hindi sila makakakorap. Isipin ayaw ng mga kasama niya kasi hindi sabi ni RDR, hindi daw sila makakakurap. Gusto ko yan. Totoo. Grabe guys, no? Pinaglalaban pala pre-audit para mabawasan yung corruption sa Pilipinas. Pero walang nangyayari kasi ayaw ng mga kasamahan niya sa Kongreso. Kasi nga, mga kurakot din. Hindi sila makakakurakot. Natawa ko kay RDR dun mo kung minsan yung 2 taon na hindi man lang na-agenda yung aking bill. Ganun ang gusto kong mangyari. Sinabi ko, tignan mo, preventive, IUEEU, irregular, unnecessary, excessive, extravagant, unconscionable expenditures of public fund prevention. Ilatag mo. Grabe, ilang taon na pala tong pinaglalaban ni Congressman Marcoleta pero walang nangyayari. Grabe, no? Ang magagandang kondisyon para magkaroon ng fighting chance ang isang kapuspalad na lumaban sa buhay. Lalaban siya lalo na yung mahirap.